back sa ating YouTube channel kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa darating na update Season 2 ni SealM on Cross. So yun na nga, punta nga tayo dito sa ating sealm.com website para makita natin at mabasa natin ng ayos yung parating na Season 2 update preview note para sa SealM on Cross sa darating na April 16 mga boss. So unang-una na nga dito, nakalagay dito is New Dungeon Space Time Rift. Dito sa New Dungeon Space Time Rift is makaka-earn tayo dito ng additional sheets ranking points. So asahan na natin na yung dungeon na to is may ranking. Pabilisan siguro makatapos and meron siyang additional shields para dun sa mga ranker, no, na makakatapos ng mabilis ng dungeon na ito. So kailangan 4 players to challenge the powerful bosses. And ang makukuha natin sa dungeon na to is pang-craft ng mythic equipment. So napakaganda na makukuha natin dito. Kaya sana matalo natin o magawa natin tong wag natin kalimutan sa darating na Season 2. Then next naman dito is yung level cap expansion to level 90. So as of now, level 70 pa lang yung ating maximum level. So magiging level 19 na siya para sa Season 2. Pero ang nakalagay naman dito is balance progression in Season 2. So yung required XP para dun sa mga hindi pa level 70 or papunta sa level 90 is magiging maayos para maging balance. Para ang kalalabasan nito is madali lang din magpa-level 90, hindi ganun kahirap. So next na nga natin dito is new field and field bosses. Kung makikita nga natin dito, meron ditong tatlong picture na nagpapakita ng tatlong lugar. So meron nga ditong Crude Mountain Range, Celon Forest, at Celement's Mine. So itong tatlong lugar na to is nasa isang region lang, no? So magkakaroon dito ng dalawang powerful field bosses, bagong field boss to. So asahan natin na meron din tong boss score at meron din tong shields rankings mga bossing. So next naman natin dito is yung new mythic grade pets. So magkakaroon daw dito ng mga bagong pets. So kung makikita nyo, 4 na pet ang bago dito na may dalawang type daw na pet, which is yung Labster type at yung Q type. So dito sa Labster magkakaroon ng Solen Crack Crab at Ghost Midnight. Dito naman sa Q type is magkakaroon ng Water Spirit Nixie at Friend of All Things Q. So hindi lang natin alam kung ano yung pang-strike at pang-magic dyan at pang-defense. Tignan na lang natin pagdating ng Season 2 mga boss. So meron din dito sa ilalim ng mga adjustment mga bossing. So nakalagay dito difficulty adjustment remands of the past boss. So nakalagay dito the overall boss level will detail stats will be lowered. So mas magiging mahina yung ibang boss, yung mga naunang boss, no? Mas magiging mahina daw sabi dito. The quantity of reward remain unchanged, pero yung mga ano daw, yung mga quantity ng rewards is hindi pa rin daw magbabago, pero reducing yung difficulty, no? So mas mapapadali. So asahan natin na baka mas mabilis mamatay ito, no? Kaya dapat is alerto tayo lagi or alerto tayo sa mga boss hunt natin lagi. Kasi ano daw to medyo hihinaan nila Stats will be lowered and burden of difficulty. So mas mahihirapan. So mga dito, this adjustment aim to improve access to materials for legendary and mythic. So para magkaroon lahat, para hindi mahirapan. So napaka-friendly ng game na to sa mga players niya. So field boss monster balance adjustment. To make the fun of hunting more likely, satisfying the melee and magic defense of Bales across the field, all regions will be adjusted. So i-adjust daw lahat ng melee magic defense ng Bales. This change to aim is growth burden following the level cap expansion, allow to go faster, more accelerating combat with even more current kill. So para daw to makahabol doon sa level cap na bago. So doon sa papuntang level 90. So ano din, pati yung mga field monster is i-adjust. Ibababa yung mga magic defense and yung mga physical defense nila, ganyan, para maka-cap up yung mga player doon sa cap expansion. Growth Dungeon Convenience Improvements.
So next dito, to reduce the fatigue of repeatedly playing while increasing the value of each session, the daily entry limits will be adjusted. So nakasulat dito mga bossing na yung growth dungeons daw, even though 6 runs siya dati, is gagawin na lang siyang 1 run per day. Pero wag kang mag-alala kasi nakalagay dito sa reward balance is i-reduce lang yung entries niya, pero yung rewards will remain the same as the previous 6 runs combined. So magiging 1 run per day na lang. So mas mapapadali yung ating pagda-dungeon dito sa growth dungeons mga bossing. So syempre, eto lang yung overall lang na to mga bossing, is magkakaroon ng bagong dungeon, space time rift, para sa mga bagong sa challenges dito sa mga dungeons. Split ranking points meron yan. Level cap is going to level 90. New field bosses, 2 field bosses na magkakaroon, and magkakaroon din ng 4 na mythic grade pets, and magkakaroon tayo ng adjustment dito sa mga boss, field monster, at sa paggagawa ng growth dungeons. At yun na nga ang lahat na kailangan nyo malaman para sa malupit na update ngayong April 16 dito sa CLM On Cross. Sa tingin nyo mga boss, sapat ba tong mga monster adjustment para bumilis yung level natin, o mas excited kayo dun sa mga bagong pet na lalabas? Lapag nyo lang yung mga thoughts dito sa comment section natin sa baba. Nagbabasa ako at sumasagot ako ng mga tanong natin dyan mga bossing. Kung nakatulong ang video na to para maging handa kayo sa update, palike naman at huwag nyo kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating CLM journey. Malaking tulong ito para lumago ang ating community. Maraming salamat sa panonood, happy grinding sa inyong lahat, at kita-kits tayo sa susunod na video.